Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang crime and thriller movie na pinamagatang Vengeance is Mine na ipinalabas noong 2021. Nagsisimula ang pelikula sa isang matinding barilan sa pagitan ng dalawang grupo ng mga nakamaskarang lalaki. Umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang isa sa mga lalaki, na nadamay sa gitna ng putukan, ay nahulog ang kanyang hawak-hawak na briefcase. Walang pag-aalinlangan, siya'y binaril at agad na kinuha ng mga umaatake ang kanyang briefcase. Habang papalayo ang sasakyan ng mga salarin, biglang umalangaw-ngaw ang sirena ng pulis sa paligid. Nagbago ang eksena sa St. Jude's, isang lumang simbahan. Sa loob, natagpuan natin si Harry Kane na nag-iisa at malalim ang iniisip. Sa paligid niya, nagkalat ang mga liham mula sa Henderson Detective Agency, bawat isa ay may tatak na walang bagong ulat. Mahina ang tunog ng sirena mula sa labas. Dahan-dahan na tumayo si Harry, mabibigat ang kanyang kilos. Hinihila niya ang isang upuan mula sa ilalim ng kama. May kutsilyong nakatali sa likod nito, nakaturo pa itaas. Malinaw na napagpasyahan na ni Harry ang kanyang gagawin. Nakatayo si Harry sa gilid, nag-aalangan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang binibalikan ang mga alaala ng nakaraan, nakita niya ang mga imahe ng kanyang asawa at anak na masayang nagsasayawan sa kanilang tahanan, ang kanilang halakhak ay umaalingaw-ngaw pa sa kanyang tainga. Ngunit parang madilim na ulap, biglang pumasok sa kanyang isip ang imahe ng isang grupo ng kalalakihan sa isang sasakyan, tinatakpan nito ang init ng alaala. Habang malapit na siyang sumuko, napatingin si Harry sa bintana, kung saan may magkasintahang umuupo sa labas ng simbahan. Pinagmasdan niya ang mabilis ngunit kahina-hinalang kilos ng dalawa. Malinaw na sangkot sila sa isang ilegal na gawain. Lumayo siya mula sa bintana at sinimulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain, paglilinis ng simbahan, pag-aayos na para bang ito na lang ang nagpapapanatili ng kanyang katinoan. Sa loob ng isa pang silid, may mahinang pag-uusap na nagaganap. Tumigil ang tingin ni Harry sa pinto, ngunit nang mapansin siya ng mga nasa loob, bigla itong isinara. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga lihim. Pinahihirapan siya ng mga guni-guni, unti-unting pumapasok sa bawat sandali ng kanyang isipan. Tahimik siyang nakaupo habang nagbabasa ng libro, ngunit muli siyang niloko ng kanyang isip. Nakita niya ang isang lalaki sa kanyang likuran, nakatutok ang baril at handang barilin siya. Ito ay isang mabilisang pangitain, na parang magkakatotoo. Si Emma, isang babaeng minsang nakasalubong ni Harry, ay tumayo sa tabi niya, tahimik na pinagmamasdan siya. Matapos ang mahabang katahimikan, inalok siya nito ng inumin. Halata ang pag-aalinlangan niya, ngunit tinanggap iyon ni Harry. Ang simpleng kabutihang loob ay tila isang lifeline. Ginugol ni Harry ang kanyang mga araw sa paglilinis, pag-aayos, at pagtatangkang makalimot. Ngunit hindi ganoon kadaling kumawala sa nakaraan. Makalipas ang ilang araw, habang inaayos ang mga libro sa ikalawang palapag ng simbahan, muling sumagi kay Harry ang ideya ng pagwawakas ng lahat. Bumalik ang mga alaala, ang kotse, ang karahasan, ang kawalan ng magawa. Nasaksihan niya noong sinagasaan ng kotse ang kanyang asawa at anak na babae, at wala siyang nagawa. Habang siya'y naghahanda ng tumalon, may lumitaw na tao sa pintuan, isang pari. Umatras si Harry, nabalot ng pag-aalinlangan ang kanyang determinasyon. Sa labas, may natagpuan siyang liham na naka-address sa pari. Galing ito sa Henderson Detective Agency. Nabanggit sa liham ang isang impormasyon, isang lead na maaaring magbago ng lahat. Sa isang kapihan, nakipagkita si Harry kay Henderson na nagbahagi ng detalye. May impormante mula sa isang lokal na club na nagsabi na ang isang dealer na sangkot sa isang nakawan 5 taon na ang nakalilipas sa Whitfield ay nasa bayan pa rin. Tuwing Huwebes ng hapon, bumabalik ang dealer sa club sakay ng isang van, ngunit hindi matuntan ang plaka ng van. Nakiusap si Harry para sa karagdagang detalye. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang club. Nag-alinlangan si Henderson, ayaw niyang madamay si Harry, ngunit sa huli ay ibinigay niya ang lokasyon. Isinulat niya ang address. Malinaw na ang susunod na hakbang ni Harry. Pumasok siya sa club, umorder ng inumin, at umupo sa bar, nakatutok ang kanyang mga mata sa bartender habang hinihintay ang dealer. Habang nagmamasid siya sa loob, napansin niyang may grupong nagtitipon sa likod, tila may ilegal na negosyo. Isa sa mga lalaki ang nakakuha ng pansin niya. Siya ang lalaking sakay ng van na nakabangga sa kanyang asawa at anak.
Habang unti-unting umaangat ang galit sa kanyang dibdib, tahimik na pumunta si Harry sa malapit na paradahan at nagtago, determinado siyang huwag mawala sa paningin ang mga ito. Tumakbo ang kotse, hindi batid ang presensya ni Harry. Sumilip siya mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ang grupo habang nagmamaneho papunta sa ibang lokasyon. Habang huminto ang sasakyan, bumilis ang tibok ng puso ni Harry. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki, ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nagbago ang eksena, makikita si Harry na ibinibenta ang singsing sa kasal ng kanyang asawa, isang simbolo ng lahat ng kanyang nawala. Kalaunan, nakatagpo niya ang isang babaeng naaalala niya mula sa simbahan, na may koneksyon sa kalakalan ng droga. Inabot niya rito ang isang sobre at pinanood habang ito'y lumalayo. Sinundan ni Harry, nananatiling nakatago sa anino, habang ang grupo ng mga lalaki ay pumunta sa isang gusali. Sa loob, binubugbog nila ang isang binata bago ito ikinulong. Malinaw na balak nila itong patayin. Nanlamig ang dugo ni Harry nang makita ang mas maraming pamilyar na mukha, mga lalaking nasa sasakyang nakapatay sa kanyang asawa at anak. Humigpit ang pagkakakapit niya habang pinagmamasdan ang mga ito, hindi nila alam na nandoon siya. Sinundan niya ang mga lalaki paakyat sa itaas na palapag ng gusali, kung saan may dalawang lalaking tinututukan ng baril. Isa sa kanila ang umano'y palihim na pumasok sa kanilang hideout. Lalong tumiindi ang tensyon nang ihagis ng isa ang kutsilyo na tumama sa noo ng binata, at ang dalawa pa ay nagpaputok ng baril sa natirang biktima. Gulat na gulat si Harry habang nasaksihan ang insidente sa harap ng kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at inabutan siya ng matinding takot habang dali-daling bumaba ng hagdan. Litong-lito at hindi makakilos ng maayos, umuwi siya at umupo malapit sa gusali kung saan nagtipon ang mga lalaki, pilit inaalala ang lahat ng nasaksihan. Nagbago ang eksena, nasa isang tahimik na simbahan si Harry, inabot ang isang sobre sa isang babae. Bilang kapalit, binigyan siya ng maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay may baril at mga bala. Sa kanyang silid, maingat na nilagyan ni Harry ng bala ang baril, matatag ang kanyang mga kamay, ngunit ang isip ay nakatuon sa mga lalaking pumatay sa kanyang asawa at anak. Inisip niya ang bawat putok ng baril na tumatama sa target. Buong determinasyon niyang inihanda ang sarili, pinilit ang kanyang katawan sa limitasyon. Walang tigil siyang nag-ehersisyo, tiniis pati ang matinding sakit ng pagdikit ng kandila sa kanyang mga palad. Ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa apoy na bumabalot sa kanyang kalooban. Maya-maya, bumalik si Harry sa punong tanggapan ng mga lalaki, nakatago sa dilim, pinagmamasdan ang pagdating at pag-alis ng mga sasakyan. May determinasyon siyang pumasok, matalas ang kanyang pakiramdam, hawak ang baril, handa sa anumang mangyari. Ngunit sa loob ng gusali ay nakakakilabot ang katahimikan. Ang tanging naiwan ay mga pinabayaan na gamit at isang makulay na tableta. Umupo si Harry sa sahig at hinayaan ang isip na maglakbay hanggang sa marinig niyang may papalapit na mga yapak. Humigpit ang hawak niya sa baril, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay habang siya'y nagtatangkang tumutok. Sumabli ang kanyang putok, at sa isang iglap, sinugod siya ng lalaki, tinabig ang baril at sinaksak siya sa palad. Pero hindi pa tapos si Harry. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ulit ang baril at pinaputok ito, tinamaan ang lalaki sa tiyan. Habang hinihingal sa hirap, sinabi ng lalaki na si Hiroa ay nasa probinsya at may kukunin na padala sa loob ng 2 araw. Galit na galit si Harry at iginiit kung saan sila magkikita. Nanlisik ang mata ng lalaki at nagtanong, "Sino ka ba?" Dahan-dahan na tinanggal ni Harry ang kanyang sombrero, ibinunyag ang kanyang mukha. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki, unti-unting nakilala siya. "Alam kong magkikita tayo muli," sabi ng lalaki. Malamig ang boses ni Harry nang tumugon, "Matagal ko na itong hinihintay, pinapanalangin, at umaasa." Bagamat nanghihina, hindi pa rin sumusuko ang lalaki. Tumayo siya mula sa upuan at dumampot ng kutsilyo. Ngunit mas mabilis si Harry. Isang putok lang, tinapos niya ang buhay ng lalaki. Ngunit bago ito mamatay, nagbanta pa ito, "Hahanapin ka namin, papatayin ka namin, gaya ng ginawa namin sa pamilya mo." Pero tapos na si Harry. Buong galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dinampot niya ang isang bakal na pamalo at binugbog ang lalaki hanggang sa mamatay. Sa lumang simbahan, nakaupo si Harry sa ilalim ng malamlam na ilaw, ginagamot ang sugat sa kanyang kamay dulot ng pag-atake ng lalaki. Habang dumaraan sa kusina, muli niyang nakita si Emma.
Inabot nito ang isang larawan ng dalampasigan at mahina ang tinig habang ikinukwento kung paano sila madalas pumunta roon ng kanyang yumaong asawa. Tinitigan ni Harry ang larawan, may pagtataka, at tinanong kung mabuting tao ba ang asawa niya. Ngumiti si Emma, malayo ang tingin, at sinabing mabait ito at laging nagpapatawa sa kanya. Habang papalayo na si Emma, lumapit si Harry, nadala ng sandali. Hindi na nag-isip, hinalikan niya ito. Nagtagal ang halik at sa isang saglit, bumalik sa alaala ni Harry ang panahon noong buntis pa ang kanyang asawa. Isang alaala na napakalinaw, halos lumunin siya ng emosyon. Agad siyang lumayo, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Pasensya na, mahina niyang sabi, saka siya tumalikod at umalis. Kinabukasan, halos hindi siya pansinin ni Emma, pero kalaunan ay iniabot nito sa kanya ang isang mainit na inumin, walang mabasa sa ekspresyon nito. Tinanggap iyon ni Harry, nag-aatubili bago ikwento ang librong binabasa niya, ang parehong librong minsang ibinigay ng kanyang asawa. Nang tanungin siya ni Emma tungkol sa kanyang asawa, nag-iba ang tono ni Harry. Hiwalay na kami, mahina niyang sabi. Idinagdag pa niya na hindi siya papasok sa trabaho kinabukasan. Kinabukasan, nag-impake si Harry ng plastic na bag na may lamang baril at kinuha ang isang mapa. Nagmaneho siya papuntang probinsya, tanaw ang mga gumugulong na tanawin sa bintana. Sa unahan, may isang itim na van na nakaparada sa harap ng isang gusali sa gitna ng malawak na lupain. Habang sinusuri ni Harry ang lugar, lumabas ang dalawang lalaki mula sa gusali upang salubungin ang ikatlo, isang bagong dating na dumating sa pamamagitan ng eroplano. Sandali lang ang lalaki, iniabot lang ang isang bag bago bumalik sa eroplano. Dahan-dahan na kinuha ni Harry ang baril mula sa kanyang jacket at lumapit sa warehouse. Lumabas ang dalawang lalaki upang manigarilyo. Kumilos si Harry ng mabilis, nilapitan sila at itinutok ang baril sa kanilang dalawa. Sa isang mabilis na galaw, nagpaputok siya. Hindi pa man tuluyang nawawala ang alingawngaw ng putok, may isa pang lalaking tumakbo palabas ng gusali. Sinugod nito si Harry at sinaksak sa balikat bago tumalon sa kotse at mabilis na tumakas. Habang dumadanak ang dugo sa kanyang jacket, nagawa pa ni Harry na kunin ang isang shotgun. Pero matindi ang sakit. Habang pinipilit ni Harry na manatiling nakatayo, napansin niya ang anino ng isang babaeng gumagalaw sa paligid. Ang lalaking binaril ni Harry kanina ay nakabawi na at muling sumugod, may hawak na kutsilyo para umatake. Napangiwi si Harry, itinaas ang shotgun at muling nagpaputok, at napatumba ang panganib. Duguan, kinuha ni Harry ang iniwan na kutsilyo at pasuray-suray na bumalik sa kanyang kotse, halos hindi na kinakaya ng kanyang katawan ang sugat. Huling huminto si Harry sa isang pharmacy at kumuha ng ilang suklay. Samantala, pabalik sa warehouse, natagpuan ng mga kriminal ang mga bangkay ng kanilang mga kaibigan at naisip na may kakaiba. Hindi nagalaw ang kanilang mga gamot at naguluhan sila kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Pagbalik kay Harry, siya ay nasa ilalim ng paggamot. Sa tulong ng isang lalaking nurse, nagamot niya ang kanyang mga sugat mula sa saksak. Inalok siya ng nurse ng morphine para sa mga susunod na araw upang maibsan ang sakit. Sa isang warehouse sa labas ng bayan, natuklasan ng grupo ni Hiroa ang walang buhay na katawan ng kanilang kaibigan. Muli, walang kinuha na pera o droga ang salarin. Isa sa mga kriminal ang nagreklamo tungkol sa nawawalang kutsilyo, malinaw na gusto itong mabawi. Habang inihahanda nilang ilipat ang katawan, may nadiskubre silang hindi inaasahan, isang resibo ng pagbenta ni Harry sa singsing ng kasal ng kanyang asawa. Ito ang nagdala sa kanila diretso sa tindahan kung saan nagkunwaring mga customer ang dalawang kriminal ilang oras lang ang nakalipas. Samantala, umalis si Emma sa trabaho ng ilang araw para magpalipid ng panahon sa tabing dagat. Nagrente siya ng maliit na lugar para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, bagaman nag-alinlangan siyang ibigay kay Harry ang address kung gusto niyang bumisita. Bago siya umalis, nagbigay si Harry ng simpleng taos-pusong hangarin para sa kanya na mag-enjoy sa kanyang espesyal na araw. Nang tinitigan ni Harry ang larawan ng payapang tanawin ng tabing dagat na ibinigay ni Emma, hindi niya napansin ang tahimik na paglapit ng dalawang lalaki. Isang tulisan ang palihim na pumasok na may dalang baril habang ang isa naman ay hinihila siya mula sa likod, hinihingi ang kanyang kutsilyo. Mabilis na kumilos si Harry, kinagat niya ang umaatake at tumakbo palabas ng silid, patungo sa malapit na simbahan para magtago. Nagsimula ang habulan.
Sa loob ng simbahan, kinuha ni Harry ang kutsilyo mula sa kanyang jacket, ngunit mabilis siyang nahuli ng dalawang lalaki na puwersahang itinapon siya mula sa balkonahe sa itaas. Sa kabutihang palad, nakalapag si Harry sa isang mesa, nasaktan ngunit nakabangon at dahan-dahan na lumakad palabas ng simbahan. Sa kwarto ni Harry, hinukay ng dalawang lalaki ang kanyang mga gamit. Nakakita sila ng liham mula sa Henderson Detective Agency. Sa desperado na hakbang, tinawagan ni Harry si Henderson ngunit hindi ito sumagot. Hindi niya alam na nahuli na si Henderson. Nilagyan siya ng gasolina ng mga kriminal at binalaan na susunugin siya kapag hindi niya ibunyag ang isang address. Nang hindi nila pinagkatiwalaan ang impormasyon, binaril nila siya agad-agad. Hawak ang address, sumakay ang mga lalaki sa kanilang sasakyan, handa para sa susunod na galaw. Naglakad si Harry sa mga kalye ng lungsod, mahina ang katawan at puno ng dugo. Sa isang malapit na bar, nahuli ng dalawang tulisan ang bartender. Pinahirapan nila siya, galit na galit matapos niyang isiwalat ang kanilang lokasyon kay Harry. Samantala, sumakay si Harry sa tren papunta sa isang liblib na kubo sa probinsya. Ang kubo ang kanyang santuwaryo, isang lugar kung saan siya maaaring magtago. May mga kabayo siya na inaalagaan ni Kirsty, isang veterinaryo. Nang makita siya ni Kirsty na dahan-dahan na bumabagsak, dali-dali niya itong nilapitan, inaalalayan at inalagaan ang kanyang mga sugat. Nang magkamalay si Harry, tinanong siya ni Kirsty kung saan siya nagpunta sa mga nagdaang taon. Sa seryosong ekspresyon, sumagot si Harry na nahanap na niya sila. Hiniling niya na huwag sabihin kay Annie kung nasaan siya, at humiling ng ilang araw na mag-isa. Humiling rin siya kay Kirsty na huwag siyang bisitahin. Kalaunan, umakyat si Harry sa burol papunta sa mga puntod ng kanyang asawa na si Elizabeth at ng kanyang anak na si Lucy Kane. Habang nakatayo siya sa puntod, nilapitan siya ng isang matandang lalaki. Tinanong ng lalaki kung iniisip ni Harry na susundan siya ng mga kriminal. Matatag na sinabi ni Harry na oo, lalo na't napaslang na niya ang 3 miyembro ng kanilang gang. Napaisip ang matanda, naalala ang mga araw na magkasama silang naglalakad noong buntis pa ang asawa ni Harry. Inamin ni Harry na natatakot siya, ngunit iniabot ng matanda sa kanya ang isang hunting rifle at bala, bilang huling pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nagsimula ng maghanda si Harry, nagsuot ng maayos na damit. Sa huli, pinagsama-sama niya ang mga natitirang gamit ng kanyang asawa at sinunog ang mga ito, kabilang ang perang iniwan nito. 3 kriminal ang papunta sa bahay ni Harry, mabilis na nagmamaneho at armado ng mga malalakas na baril. Tahimik silang pumasok sa kubo ni Harry, inaasahang mabibihag siya ng hindi handa. Ngunit sa kanilang pagkabigla, wala si Harry sa loob. Nang halos isipin nilang wala siya doon, may mahinang tunog na nanggaling sa direksyon ng sakahan. 2 sa mga tulisan ang mabilis na lumapit sa ingay, hindi alam na naroroon na si Harry. Sa bahay naman, isang tulisan ang naiwan, hindi alam na palihim nang pumasok si Harry. Nang lumingon ang tulisan, nakatutok na ang rifle ni Harry. Isang mabilis na putok ang sumabog at bumagsak ang tulisan. Ang 2 pang mga kriminal ay nagkalat, naghahanap sa mga sakahan at palibot, desperado na hanapin si Harry. Ngunit si Harry ay nasa likod ng isa sa kanila. At bago niya ito nalaman, isa pang putok ang umalangaw-ngaw, na nagwakas sa buhay ng tulisan. Ngunit isang tulisan ang mas mabilis at mas alerto kaysa sa iba. Inatake niya si Harry at bumagsak sila sa lupa. Nagkaroon ng matinding laban. Nahihirapan si Harry ngunit nagawa niyang itulak ang tulisan, na nahulog sa isang lalagyan ng gasolina. Nang subukan ng tulisan na bumangon, hindi nag-aksaya ng oras si Harry. Isang mabilis na tulak ang ginawa niya na nagtulak sa tulisan sa apoy, habang pinapanood ang mga apoy na nilamon siya. Nang akala ni Harry tapos na ang laban, may isang tulisan pang lumitaw, may hawak na baril at itinutok ito kay Harry. Ngunit hindi natakot si Harry. Kalmado niyang sinabi na tapos na ang laban, at maaari nang umalis ang tulisan. Natakot ang tulisan at itinapon ang kanyang baril, tumakbo palayo sa dilim ng gabi. Pagkatapos, bumalik si Harry sa bahay, nagpapatugtog ng plaka, at pinayagan ang malambing na musika na punuin ang katahimikan. Umakyat siya sa burol kung saan nakalibing ang kanyang asawa at anak na babae, mabigat ang pakiramdam ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Habang unti-unting naglalaho ang tanawin, nakahiga si Harry nang nakadapa sa mga libingan, dumadaloy sa kanyang mga ugat ang gamot na kanyang iniinom, dahan-dahan na nalulunod sa mapayapang ilusyon kung saan buhay pa ang kanyang asawa at anak, mahimbing na natutulog.
Sa tabing dagat, nag-iisa si Emma, nakatingin sa parehong lugar na nasa larawan na ibinigay niya kay Harry, malalim ang iniisip. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.